Ano? So gusto kong iklaro ito at ipwesto ang tamang konteksto kailan sumulpot ito at sino ang gumagamit ng mga ganitong salita at bakit sinabi nating mapanlinlang ang konsepto ng balanced diet at ng eat in moderation. Okay. So malinaw mga ka-low carb at tingnan ko lamang yung ating trend. Ano? Malinaw mga ka-low carb ang mga punto na ito dito sa nakaraang tatlong serye. No? At kung gayon, excuse me mga ka-low carb, taga-subaybay. Ano? At papasadahan ko, magiging ang aking presentasyon ay if-facing ko doon sa tinatawag na evolusyon ng mga diet. No? Ang evolusyon ng diet mula sa traditional na paraan patungo sa kasalukuyan na moderno ang diet ngayon. Ano? Simula kasi noong Industrial Revolution, mga ka-low carb, unti-unting nalikha ang isang modernong diet na malayo sa tradisyonal na pagkain ng ating mga ninuno. Ang dating nakabatay sa nutrient-dense na fats at proteins kung saan ang carbohydrates ay sekundaryo lamang ay napalitan na ng diet na nakatuon sa mataas na pagkonsumo ng carbohydrates. Ang paglaganap ng tinatawag na refined grains, mga harina yan, ano, mga processed na sugar, at mga vegetable oil, mga seed oil, ay naging pundasyon ng modernong pagkain. No? Na nagdulot naman ito ng tinatawag na insulin resistance. No? Dumagsa rin ang mga chronic inflammation at iba pang mga metabolic disorder. Ang traditional na diet ay isang sabihin natin nutritional legacy. No? Sa loob kasi ng 2.5 million na taon, ang pagkain ng tao ay nakabatay sa nutrient-dense na whole food. Ang pangunahing pinagkukunan o pinagmumulan ng mga nutrisyon ay siyempre ay ang proteins, ang fats na nagmumula naman sa karne, sa isda, sa itlog, at iba pang mga butil or nuts. No? Ang carbohydrates ng mga ninuno natin na nabuhay noong 2.5 million years ago, ang tawag doon ay mga natural carbohydrates mula sa prutas at gulay. Hindi pa ito mula sa mga grains at mga butil, ano? Kanin, tulad ng kanin o tinapay. Ang carbohydrates ng mga ninuno natin noon ay mula sa prutas at gulay. Ang mga pagkain ay natural at ang carbohydrates ay pangalawa lamang sa fats at proteins bilang pangunahing energy source. Sa ganitong uri ng diet, bihira ang mga kaso ng metabolic disorder kung meron man. Ano? Walang diabetes, walang obesity sa mga period na yan. Ano? Kalaunan, siguro, mga 20th century, sumulpot na itong mga ito. No? At ito ay mainly dahil sa genetic ang basis. Ano? Okay, mula doon sa excuse me. Doon sa nakagisnan ng mga ninuno natin na legacy ng diet, lumipat ngayon ito tungo sa high carb diet. Ang makabuluhang pagbabago ay nagsimula sa iba't ibang yugto. Magbabanggit ako ng tatlong mahalagang yugto, no? O sabihin natin dalawa siguro na major facing ng ating history kung bakit nag-shift mula sa high fat na pagkain ng mga ninuno natin tungo sa high carbohydrate diet. No? Ang unang-unang mahalagang yugto rito, mga ka-low carb, ay ang agricultural revolution na naganap 10,000 years na ang nakakalipas. Ang pagsasaka, no? Ang mga magsasaka ay nagdala ng mga staple crops tulad ng wheat,
ng rice, ng corn, na nagbibigay daan naman sa mas mataas na konsumo ng carbohydrates. Gayunpaman, ito ay unti-unti lamang at hindi kasing saklaw ng modernong high-carb diet. Nababanggit ko sa mga nakalipas na episode natin, umusbong na ang agricultural revolution at mga pananim, pagsasaka ng mga magsasaka, subalit nananatili ang kanilang dominance. Ang dominant na mga pagkain sa period na yan ay ang high fat pa rin. No? Fat at protein pa rin ang main source ng kanilang pagkain. Yung ikalawang yugto ng ating kasaysayan para sa pagbabago ng ganitong dietary shift ay naganap naman noong Industrial Revolution. Ito ay nung huling bahagi ng 18th century. Nagdulot ito ng mass production ng mga refined na grains at dumagsa ang tinatawag na processed sugar na naging abot kaya at madali ng ma-access ng mga tao sa period na ito. Kaya iyon ang pinaka-crucial, pivotal itong period ng Industrial Revolution noong 18th century. No? Noong 20th century, sabihin nating 1950s hanggang sa kasalukuyan, ano? Sa panahong iyon, naging malawak na ang impluensya ng high-carb, low-fat paradigm na itinulak ng mga industriya at pinagtibay ng nutritional guidelines ng United States Department of Agriculture at tinawag nila ito bilang institutional guide noong 1992, yung food pyramid. Gaano tumagal ang high carb diet dominance, no? So gusto kong ipakita yung comparison, mga ka-low carb at mga taga-subaybay. Ilang taon umiral ang nating fat and protein, ang main source ng pagkain, at gaano katagal naman tumagal ang history ng high carb na ang dominant na pagkain ng tao, no? Ang modernong diet, mga ka-low carb, na mataas sa refined carbohydrates, processed sugar, at vegetable or seed oil ay naging dominante sa huling 70 hanggang 100 years na taon. Sipin nyo, sabihin na natin 70 to 100 years, dito nagbabaw at namayagpag ang tinatawag na high carb na pagkain ng tao. Partikular na mula noong kalagitnaan siyempre ng 20th century, 1950s yan, ano? Ito ang nagdulot ng mabilis na pagtaas ng insulin resistance, chronic inflammation at mga sakit na metabolic tulad ng diabetes, obesity, cardiovascular diseases. Ito ay naging malaganap na dulot ng mga pagkain na yan. Lalo na itong tinutukoy natin na sa nakalipas na 70 hanggang 100 years na taon. At ang ilan sa atin ay inabutan na ang period na ito, no? Okay. Sa madaling salita, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ang high carb diet ay may napakaiksing kasaysayan lamang kumpara sa milyon-milyong taon na tradisyon ng nutrient-dense diet, no? Na napaka-epektibo sa kalusugan, ano? Napakalaki ang dinulot na kabutihan sa kalusugan ng mamamayan. So, yun yung million years na nakasanayan ng ating mga ninuno kumpara dito sa 70 to 100 years lamang na kasaysayan ng dominance ng carbohydrates. Okay. Dito ko ngayon ipapasok, mga ka-low carb, ang pwesto. Paano namayagpag, paano lumaganap itong mga mapanlinlang na konsepto ng balanced diet at ng eat in moderation. Ang distorted na konsepto ng balanced diet kasi ay naganap ito kasabay ng paglaganap ng modernong diet. Ipinakilala ang konsepto ng balanced diet na nakafocus sa carbohydrates
bilang pangunahing bahagi ng pagkain. Sa ilalim kasi nito ay mahigpit na ipinapayo ang pag-iwas sa fats, lalo na ang galing sa hayop, ano? Yung animal-based fats, yung lard kung galing sa baboy, yung tallow kung galing sa beef, yung coconut oil, yung olive oil, yung butter, yan yung ipinagbawal na. No? Yun yung tinatawag na pinaiiwas nila ang mga tao sa pagkonsumo na yon. Ano? At nabigyan daan yung paglaganap naman ng pagkain ng refined carbohydrates at mga processed food. No? Ang tawag nila doon kapag ito tinatawag nilang balanced diet. Ang balanced diet ay nakabatay doon sa tinatawag na carbohydrate dominated na mga pagkain. At kung ang mga tao, kung sakaling kakain naman sila ng karne at taba, ang sasabihin nila ay eat in moderation. So wag kayong kakain ng taba ng mamantika, ng matabang pagkain, ng karne. Kung kayo ay kakain ng karne, at least once or twice a week lamang, parang itlog, 1 o 2 itlog lamang sa loob ng 1 linggo. Ganon ang mga tagubilin nitong tinatawag na distorted concept ng modern diet. Ang kasabay kasi nitong mga ganitong mga konsepto, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, kaya ako sinasabing mapanlin lang sapagkat isipin natin, i-check ko lamang ang isipin natin yung tinatawag na ginawa nilang regulasyon, ginawa nilang patakaran, para tumimo, maikintal at yakapin ng lahat ng mga mamayan at consumer ang kanilang patakaran na balanced diet. Ipinatupad nila yung USDA food pyramid na nagtatagubilin doon na mas maraming kanin, pasta, tinapay at mga cereal ang dapat kainin ng tao sapagkat ito yung tinatawag nila na pangunahing panggagalingan ng enerhiya ng mga tao sa araw-araw na buhay. At yung karne at ang taba o oil ay idinugtong nila na ito ay masama sa katawan ng tao, nagdudulot ito ng komplikasyon at sakit sa tinatawag na cardiovascular disease at kung ganon, ipinapayong huwag kumain ng madalas ang mga tao ng karne at ng mga taba tulad ng nabanggit ko na nga na taba ng baka, matabang baboy, matabang karne, lahat ng klase ng karne ay tinawag din nilang dapat kumain lamang ng lean meat. Kung kayo ay kakain at least once a week ng karne, dapat lean meat lamang. Ang lahat ng mga ito, mga ka-low carb, ang balanced diet, karugtong nito ang eat in moderation, at kung kakain kayo ng mga karne ay dapat lean meat, ang lahat ng ito ay mapanlin lang at ito ay hindi siya tunay na naglilingkod doon sa kabutihan ng kalusugan ng mamamayan sapagkat binanggit ko na nga doon sa pagbaybay ng ating nutritional and dietary history, mahigit 2.5 years na taon na umiral ang ganito na ito ang pagkain ng mga ninuno ng tao, At gusto nilang alisin yon at ipinilit, inimpose sa atin na dapat ang pangunahing kainin ay itong carbohydrates, sekundaryo lamang ang mga karne at ng mga taba or oil. Iyon ang malaking panlilinlang ng mainstream healthcare system, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo sa pangunguna ng Estados Unidos noong mga panahon na yan. Ano ang resulta ng ganitong panlilinlang mga ka-low carb?
ang paglaganap, ang pagkain nila ng carbohydrates na walang limit, ano? Hindi nililimitahan. Ang tawag nila doon sa balanced diet, eat all you can nga kung carbohydrates yan. Nag-imbento sila ng iba't ibang mga modern diet, na mga cakes, pastries, mga pagkain na mababa ang kalidad, walang nutrisyon, pero matamis, malaki ang bilang ng asukal, ang content ng asukal at walang nutrisyon itong mga calories laden, ano? So yung quantity pinalaki nila yung calories pero walang laman na nutrisyon itong mga pagkain na ito kundi asukal lamang. So wala itong fat, wala itong mga protein na ito. Ang resulta nito ay paglaganap naman ng tinatawag na modernong sakit. Kasabay ng paglaganap ng high carb diet, sumabog ang mga kaso ng diabetes, obesity, hypertension, cardiovascular disease. Ang mga sakit na ito ay naging oportunidad din para sa mga mapagsamantalang big pharma na kumita sa pagbebenta ng synthetic drugs bilang maintenance medication. Sa halip na magbigay lunas ang mga gamot, ay naglalayong kontrolin lamang ang sintomas ng mga sakit na ito. Habang ang ugat ng problema kung saan ito ay ang diet ay nananatiling hindi nabibigyan ng pansin. So, malinaw mga ka-low-carb, ano? At magbigay lamang ng opinion at mga komentaryo ang mga taga-subaybay natin kaugnay sa punto na ito sapagkat gusto nating isiwalat, gusto nating pasabugin, ilantad at tutulan, itakwil ang ganitong mapanlinlang na konsepto ng balanced diet at pinapayuhan ang mga low-carb practitioners, lalo na ang mga low-carb beginners, na ang salita ng low-carb, ng balanced diet at ng eat in moderation ay salita ng mga tagapagtaguyod ng high carbohydrates, low-fat ideology. Okay. Magbigay ako ng isang halimbawa na isang kabulastugan na ganitong konsepto, ng ganitong mapanlinlang na konsepto. Kapag ang isang tao natuklasan, na-diagnose na ikaw ay diabetic, may type 2 diabetes ka, papayuhan mo pa ba ang pasyente na ito ng balanced diet at eat in moderation? Ang balanced diet ay laging malaking porsyento doon ang carbohydrates. So kabilang dyan ang kanin, ang tinapay, ang pasta, ang noodles, ang fries, ang harina, ang cake, ang sorbetes, ang ice cream, ang milk tea, ang lahat ng mga processed foods na ito. Yun ang balanced diet. Ipapayo mo pa ba sa pasyente ng type 2 diabetes? Ay papatay mo ang pasyente. Kung hindi mo pinipigilan na kainin ng pasyente ang ganitong mga pagkain na siyang nagdulot ng kanyang sakit na type 2 diabetes. Okay. Ipapayo mo pa rin ba? Hindi po pwedeng ipayo sa katunayan, ano? Ang eat in moderation. Dumalaw ka sa kanyang pagkaka-confine sa ospital. Nagdala ka ng pasalubong na prutas na matatamis ng mansanas, ng saging, ng ubas, at yun yung ipinasalubong mo sa pasyente ng type 2 diabetes na naka-confine. Anong sasabihin mo ron? Yun ay mga matatamis, fructose, yun yung dahilan ng kanyang pagkakasakit. Ano? Minsan ang mga dumadalaw sa ospital, magdadala ng mga cookies, magdadala ng cake, isang mahabang cake na ganyan o kaya isang round cake na yon, yun ang ipapasalubong sa pasyente. Yun ang mga processed food, carbohydrates, matatamis, mga asukal. Yun ang source ng kanyang pagkakasakit. Sabihin mo ba, eat in moderation?
Abay, yun nga ang mga mapanlinlang mga ka-low carb, hindi ba? Yun ang magbibigay ng mas maiksing buhay sa pasyente, no? Okay. Another reason, another philosopher na karaniwan ay maririnig natin ito sa mga, sabihin nating nakadepende sa tinatawag na chemical and synthetic base na mga droga. Sabihin nila, kakain sila ng panakaw. Kung halimbawa ipinagbabawal ito ng miyembro ng pamilya, sabihin na kakain ng cake. Sabihin niya ay, hindi bale, meron naman akong maintenance. Ganon na nasira ang pananaw ng mga pasyenteng Pilipino dulot ng ganitong mga distorted at mga mapanlinlang na mga konsepto ng balanced diet at ng eat in moderation concept na ipinapalaganap ng mainstream healthcare system. Ka-low carb, no? Kaya ano ang aasahan natin sa ganitong pagkakataon, mga ka-low carb? Hindi sa next 5 years, next 10 years, or even next 50 years, kapag hindi na bago ang ganitong framework, ang ganitong paradigm ng ating mamamayang Pilipino ay mananatili, dadagsa, lolobo ang tinatawag na krisis sa kalusugan, ang metabolic healthcare, ang metabolic disorder ng mga mamamayang Pilipino. So kung ganon, ano ang dapat nating gawin, mga ka-low carb at mga taga-subaybay? Isa ang ating laging ipinapayo. Ilantad at iwaksi itong tinatawag na balanced diet na mapanlinlang, ganon din ang tinatawag na konsepto ng eat in moderation. Ang low carb lifestyle ang tunay na solusyon. Walang ibang lunas sa metabolic syndrome kundi ang low carb lifestyle. Kailangan ang dietary intervention, pagbabago ng ating lifestyle ang pinakasusi dito para mabago ito, no? Sa pamamagitan nito ng pagbabalik sa tamang pagkain ng ating mga ninuno, no? Ang katawan ay bumubuti, sumisigla. Tinatawag na ibabalik ang natural nitong mga metabolic state na re-restore. Ito yung restoration. Kung kakain tayo, yung tinatawag na nutrient-dense na mga pagkain, karne na ipinagbabawal ng mainstream, ng fat at ng oil na ipinagbabawal, it in moderation na sinasabi ng mainstream, ito ang susi ng ating restoration ng tinatawag na metabolic state. Natural restoration ng natural metabolic state. Dahil itong pagkain ng karne at ng fat, ang mga pagkain ng mga ninuno natin na umiral sa loob ng 2 milyon at kalahati. Kumpara dito sa ipinapangalandangan ng mainstream at ng food manufacturer ng Big Pharma na modern diet. Ang pagkain ng ganitong fat and protein ay napapababa nito ang insulin resistance, napapabuti nito ang level ng ating dugo, na blood pressure, ng ating blood sugar, no? At nababawasan ang tinatawag na chronic inflammation na nagpapaluba sa mga karamdaman na ito ng metabolic disorder. Ang low carb diet ay hindi lamang solusyon sa mga modernong sakit, kundi isa ring paraan upang maibalik ang kalusugan ng tao batay sa kanyang natural na pangangailangan. Sa pinakahuli, ang pagbabalik sa nutrient-dense na low-carb diet ay hindi lamang isang hakbang tungo sa malusog na pamumuhay, kundi sa isang pagbabalik loob lamang ito ng nutritional foundation
na matagal nang itinuro ng ating kasaysayan bilang species.